Gusto mong mapalapit ang pamilya mo sa Diyos? Meron ka bang tao na gustong dalhin kay Jesus? Meron ka bang mga tao na nasa isip mo na gusto mong lumalim sa pananampalataya? Ano ang dapat gawin? Tanong niyo sa akin, ano? Just invite them. Just invite them. Anyayahan lang natin sila at huwag tayong susuko na sila'y akayin sa Panginoon just by saying, halika, simba tayo doon. Minsan nga, mas mahusay pa tayo magkumbinsi sa ibang tao kapag yayayain natin sila kung saan masarap kumain. Di ba? Doon sa may masarap doon. Naku, may libre pang sabaw. Pagka ganun, ang dali nating nakakapangumbinsi ng iba at mas kumbinsido pa tayo na yayain sila doon. Pero bakit kapag para sa Panginoon, nahihiya tayo o kaya naman nauutal tayo, napipipi tayo? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita din niya ang magkakapatid na sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Hindi po sa Ebanghelyo ni San Juan galing ang binasa natin ngayon, pero doon natin mababasa ang isa sa mga mahalagang naging gampanin ni San Andres sa kasaysayan ng ating pananampalataya. At ano po yun? Si San Andres ang kapatid ni Pedro at siya ang tumawag kay Pedro para makilala nito si Jesus. Ang sabi ni Andres, nakita ko ang Mesiyas o ang tagapagligtas. At hindi makapaniwala si Pedro, kaya ang sabi ni San Andres ay, halika, tingnan mo. Come and see. Minsan, hindi natin napapansin na mahalaga pala yung pagyayaya o yung paanyaya natin sa ibang tao na sila'y dalhin natin kay Jesus. Minsan masyado tayong naliligalig at nangangamba na hindi naman ako ganun kagaling magsalita. Paano ko maaakay ang ibang tao kay Jesus? Hindi naman ako ganun ka-banal. Hindi pa naman ako masyadong mabuting halimbawa. Paano naman ako magiging instrumento ng Panginoon para ang kapwa ay mailapit kay Jesus? At ngayong araw na ito, sinasagot tayo ng inspirasyon ni San Andres. Simple lang. Gusto mong mapalapit ang pamilya mo sa Diyos? Meron ka bang tao na gustong dalhin kay Jesus? Meron ka bang mga tao na nasa isip mo na gusto mong lumalim sa pananampalataya? Ano ang dapat gawin? Tanong niyo sa akin, ano? Just invite them. Just invite them. Anyayahan lang natin sila at huwag tayong susuko na sila'y akayin sa Panginoon just by saying, halika, simba tayo doon. Minsan nga, mas mahusay pa tayo magkumbinsi sa ibang tao kapag yayayain natin sila kung saan masarap kumain. Di ba?
Doon sa may masarap doon. Naku, may libre pang sabaw. Pagka ganun, ang dali nating nakakapangumbinsi ng iba at mas kumbinsido pa tayo na yayain sila doon. Pero bakit kapag para sa Panginoon, nahihiya tayo o kaya naman nauutal tayo, napipipi tayo? Uulitin ko, huwag kang masyadong mangamba sa kung ano, sabi nga sa Ebanghelyo kahapon, di ba? Huwag kang mangamba kung anong sasabihin mo, huwag kang mangamba kung anong gagawin mo. Just invite them. At kapag sila'y nandito na, hayaan nyo ng Espiritu Santo ang kumilos para sa kanila. Kaya nga, yan po ang layunin ng mga kursilyo, parish renewal experience. Ngayon, yung ini-introduce sa ating simbahan, yung Alpha, yung basic ecclesial communities, lahat ng ito ay naglalayo na turuan tayong maging tagapag-akay ng mga tao kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng fishers of men, mamamalakaya ng mga tao patungo kay Kristo. At ito ay magagampanan natin kahit sa simpleng paanyaya lang natin sa ating kapwa na sila ay lumapit at makilala si Jesus. Amen po ba yun? Just invite people. Pakiulit nga po. Yan, huwag kayong susuko na sila'y anyayahan. Kung paano kayo'y mahusay, magyaya sa mga kainan at mga lugar na pwedeng galaan, sana ganun din kayo kasigasig na ang tao ay anyayahan patungo kay Jesus. Hindi natin alam kung gaano ang magiging impact ng ating simpleng paanyaya sa kanila dahil ang Espiritu Santo naman ang kikilos para ito'y lumalim sa kanila. Si San Pedro, kapatid ni Andres, siya naging pinuno ng simbahan. Kaya nga, kung tatanungin ko kayo, sino ang mas dakila? Si Pedro na hinirang ni Jesus para maging pinuno o si Andres na umakay kay Pedro bago siya naging pinuno? Diba? So, hindi na natin pag-uusapan yon. Dahil ang mahalaga sa paningin ng Diyos, lahat tayo may kanya-kanyang misyon. Hindi natin pwedeng sabihin dakila si Pedro dahil siya'y pinuno. Hindi natin pwedeng sabihin si Andres ay mas dakila dahil lahat naman yon, si Pedro man o si Andres, ginawa lang nila kung ano yung dapat nilang gawin. They just did what Jesus asked them to do. At sa ating lahat, simplihan lang natin, mag-anyaya lang tayo ng kapwa at ang buhay nila maaaring baguhin ng Espiritu Santo. Amen po ba yun? Sa isa daw pong fishing village o sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nangingisda, marami pong mga ibon na, di ba may mga ibon na magaling, ano ba tawag sa atin nun? Tikling ba yun? Yung mahaba yung tuka, tapos kumukuha ng isda sa tubig. Marami pong ganong klase ng ibon. Ngayon, itong mga ibon na ito, napansin nila, sa dalampasigan, yung mga mangingisda, nililinis nila yung mga isda nila. At saka pinipilian, di ba, yung mga isda, nahuli nila. Yung iba, tinatapon nila. Yung mga hasang, yung mga bituka, yung mga hindi naman ginagamit na, yung mga nililinis mula dun sa isda, tinatapon lang nila dun sa dagat. Kaya itong mga ibon, hindi na ho sila pumupunta sa dagat, doon na lang sila sa dalampasigan, hinihintay nila yung mga malalaglag na, yung isda na reject, at saka yung mga pinaglinisan ng isda. Natuklasan ng mga mangingisda, isang araw, na yun palang mga pinaglinisan ng isda, kinakain pala yun ng mga Pilipino. Yung mga pinaglinisan ng isda, piniprito, inuulam din. Naibenta nila ngayon yun. Pati yung mga isda na reject, abay pinapatos din pala ng mga Pilipino yun. Ngayon, wala nang makain yung mga isda. Yung mga ibon. Ano nangyari? Naku, pumayat yung mga ibon. Naging malnourished. Natuklasan nila, ito palang mga ibon, nakakalimutan na kung paanong manguha ng isda
sa dagat kasi nga namihasa na sila na namumulot lang sila doon sa gilid, sa dalampasigan. Di ba ganun ang hayop kung ano lang yung nakakasanayan? So, anong ginawa nila para hindi mamatay itong mga ibon nito? Tanong nyo sa akin, ano? Nagdala sila ng mga ibang klase ng ibon galing sa ibang lugar, dinala nila doon. At yung mga ibon na yon ang nagturo doon sa mga dating sanay naman para muling bumalik sa dagat at kumuha ng pagkain. I will make you fishers of men. Pero hindi kinakailangang mahusay na mahusay tayo. Hindi kinakailangang handang-handa ka. Hindi kinakailangang matalinong matalino ka. Hindi kinakailangang banal na banal ka. Ang kailangan lang, maturuan mo ang kapwa mo kung paano pumunta sa dagat. Kailangan lang anyayahan mo ang kapwa mo na makilala si Jesus. At mula doon, lalago na sila at matututo sa pananampalataya. Bahala na ang Diyos. Basta mag-invite ka lang. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.